Good day, sir. I'm Ralph Vincent Chongko from Group 7. Today, I'm going to report my topic about the post-1986 agrarian reform. What is post-1986 agrarian reform? Agrarian reform means that is redistribution of lands regardless of crops or fruits produced to farmers and regular farm workers who are landless, irrespective of tenurial arrangement, to include the totality of factors and support services designed to lift the economic status of the beneficiaries and all the other arrangements alternative to the physical redistribution of land such as production or profit sharing, labor administration, and the distribution of shares of stocks, which will allow beneficiaries to receive a just share of the fruits of the land they work. President Corazon C. Aquino, the Constitution ratified by the Filipino people during the administration of President Corazon C. Aquino provides under Section 21 under Article 2 that the state shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. On June 10, 1988, former President Corazon C. Aquino signed into law Republic Act No. 6657 or otherwise known as the Comprehensive Agrarian Reform Law or CARD. The law became effective on June 15, 1988. Subsequently, four presidential issuances were released in July 1987 after 48 nationwide consultations before the actual law was enacted. First, we have the Executive Order Number 228, July 16, 1987, declared full ownership to qualified farmer beneficiaries covered by PD 27. It also determined the value remaining unvalued rice and corn land subject of PD 27 and provided for the manner of payment by the FBs and mode of compensation to landowners. Ang Executive Order na number 228 na inilabas noong Hulyo 16, 1987 ay naglalaman ng mga hakbang upang mapabuti ang kakayahan ng gobyerno na magtagumpay sa pagtugon sa mga suliranin ng ekonomiya at pangangailangan ng mamamayan. Ito ay naglalaman ng patakaran at programa para sa pangangalaga at pagpapabuti ng ekonomiya ng ating bansa. Number 2 is Executive Order Number 229, July 22, 1987. It provided mechanism for the implementation of Comprehensive Agrarian Reform Program or CARP. Ang executive order na ito ay nilabas noong Hulyo 22, 1987 ay naglalaman ng patakaran na hakbang na paglalayong mapalakas ang koleksyon ng buwis at iba pang yaman ng bansa. Layunin nito ang pagpapahusay ng fiscal management ng gobyerno para mapanatili ang financial stability at suporta sa mga proyektong makikinabangan ng mamamayan. Proclamation Number 131, July 22, 1987, instituted the CARP as a major program of the government. It provided for a special fund known as the Agrarian Reform Fund or ARF, with an initial amount of 50 billion pesos to cover the estimated cost of program from 1987 to 1992. Ang proklamasyon bilang 131 na inilabas noong Hulyo 22, 1987 ay nagdideklara ng buong buwan ng Hulyo bilang National Nutrition Month. Layunin nito ang bigyang diin ng kahalagahan ng nutrisyon sa pangangalaga ng kalusugan ng mga mamamayan. Ito'y bahagi ng kampanya para sa malusog na pamumuhay at pagsasulong ng wastong nutrisyon sa bansa. Executive Order Number 129A, July 26, 1987, streamlined and expanded the power and operations of DIR. Itinakda ang organisasyonal na instruktura ng DIR at ang mga kaukulang tungkulin ng bawat opisina. Nilikha nito ang Agrarian Reform Adjudication Board sa ilalim ng tanggapan ng kalihim. Inilawig ng Republic Act No. 8532, Pebrero 23, 1998 ang implementasyon ng CARP Loan ng 1988 hanggang 2008. Republic Act 196657, June 10, 1988, Comprehensive Agrarian Reform Law, an act which became effective June 15, 1988 and instituted a comprehensive agrarian reform program
to promote social justice and industrialization, providing the mechanism for its implementation and for other purposes. This law is still the one being implemented at present. Ang Republic Act No. 6657 pinasa noong Hulyo 10, 1988 ay kilala bilang Comprehensive Agrarian Reform Law or CAR. Layunin nito ang ipamahagi ang lupa mula sa mga malalaking lupain sa mga magsasaka at manggagawang bukid upang makabuti ang kanilang kalagayan at taguyod ang inclusive growth. Ang batas na ito ay bahagi ng pagsusulong ng reformang agraryo sa Pilipinas. Executive Order Number 405, June 14, 1990, vested in the Land Bank of Philippines the responsibility to determine land valuation and compensation for all lands covered CARP. Pinabilis at pinadali ng ilang hakbang sa pagtatasa ng lupa at bayad. Lumikha ang Land Bank of the Philippines or LBP ng regional na tanggapan ng pagtatasa ng lupa at bayad sa mga may-ari ng lupa or LVOs upang isagawa ang pagtatasa ng lupa at bayad. And lastly, the Executive Order Number 407, June 14, 1990, accelerated the acquisition and distribution of agricultural lands, pasture lands, fish ponds, agroforestry lands, and other lands of the public domain suitable for agriculture. Nagtakda ang kasama ng iba pa ng lahat ng kagyat pag-ari sa kontroladong korporasyon ng gobyerno ay lipat ang pag-ari ng lahat ng lupa, angkop para sa agrikultura at Department of Agrarian Reform Program kung saan binago ng Executive Order 448 Serie ng 1991 Executive Order Number. What is the purpose of agrarian reform? Its goals are to provide landowners equality in terms of income and opportunities, empower landowner beneficiaries to have equitable land ownership, enhance agricultural production and productivity, provide employment to more agricultural workers, and put an end to conflicts regarding land ownership. That's all for my report, sir. Thank you.